Itinalaga na sa CIDG Region 12 o SOC Surgeon Region ang dating CIDG Region 8 Director na si Police Superintendent Marvin Marcos. Lumabas ang appointment paper si Marcos, epektibo na raw ito noon pang July 11. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, naresolba na ang kasong administratibo laban kay Marcos, bunsod ng pagkakasangkot nito sa pagkamatay ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Si Marcos ang hepe ng CIDG Region 8 ng isagawang operasyon sa Leyte Sub-Provincial Jail na ikinamatay ni Espinosa. Ayon pa kay De La Rosa, ibabalik na rin sa serbisyo ang iba pang kasama ni Marcos na sinuspinde dahil sa pagkakasangkot sa pagkamatay ni Espinosa. Kasunod ito ng talumpati ni Pangulong Duterte kung saan ipinag-utos niya na ibalik na sa serbisyo si Marcos. Umalma naman ang ilang senador sa reinstatement ni Marcos, kabilang na si Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan. Anya, nakakabahala ito lalo't lumalabas sa investigasyon ng NBI at ng Senado na murder ang nangyari kay Espinosa. Sabi naman ni Senator Antonio Trillanes IV, hindi lang pinalaya ni Pangulong Duterte ang anyay mamamatay tao, kundi ibinalik pa raw ng Pangulo ang baril ng mga ito. Ayon pa kay Trillanes, ginawa ito ng Pangulo dahil natatakot umano ito sa maaaring ibulgar ng mga pulis tungkol sa pagkakasangkot anya ng Pangulo sa insidente. Sabi naman ni Senador Panfilo Lacson, ni hindi nga ito reinstatement, kundi parang nag-back to duty status lang si Marcos. Kung tutuusin daw, slap on the wrist lang anya ang administrative penalty na ipinato kay Marcos. Sabi pa ni Lacson, tila isinantabi ang conspiracy angle sa pagkamatay ni Espinosa. At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayam natin si PNP Chief Ronald De La Rosa. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy. Magandang hapon. Apo, dito po sa pagkakabalik ni Superintendent Marcos at yung mga kasama niya sa serbisyo, umani ng iba't ibang reaksyon. Ano po ang masasabi niyo sa mga reaksyon po na ito? Basta sa amin, Jiggy, dumaan yan sa proseso at may lumabas na decision, then we have to abide by the decision. Apo. Yung pong pagbabalik niya sa CIDG Region 8, paano po talagang lahat nung, kumbaga, yung sakop niya at yung kapangyarihan ng isang director, kompleto pa rin po, kumbaga, wala hong na-curtail o na-cut sa kanya pong kapangyarihan dito? Ganito yung GD ha. Yung dalawang kaso yan. Yung isa kriminal, isa administratibo. Ang sa kriminal, kinasuhan sila ng murder. Kaya sila nakulong doon sa Baybay Leyte, di ba? Nakulong na. Nung may luwabas na order na ni-reduce from murder to homicide yung kaso nila, so nakapag-bail sila. Nakapag-bail sila doon dahil nagiging yung kaso na homicide. So, yung kanilang automatic leave of absence was lifted effective June 16, 2017. Nung sila ay nakapag-post ng bail and they were restored to active duty and assigned to their to CIDG. So ngayon, yung kaso naman nila sa administratibo, ganito yung nagiging desisyon. Na-resolve yung kaso niya administratibo. Si Marcos, pinatawan namin ng 40 days suspension from the service. Dahil nga, ang sabi ng IAS, wala siya doon nung nangyari. Although siya ang pinaka-chief ng regional office ng CIDG, pero doon sa pagpatay, doon sa loob ng pagkamatay ni Espinosa, sa loob ng prison, wala siya. So, 40 days suspension. While yung nasa loob mismo na gumawa ng operation, si Superintendent Makira, Chief Inspector Laraga, Senior Inspector Blanco, Senior Inspector Diaz, Inspector Cayubet, Inspector Duarte, Inspector Di Carlos, PO3 Abilianosa at si PO3 Jane Ibanez, pinatawan namin ng 1 rank demotion. So, yung iba, si PO1 Ortilia, PO1 Kabiyaan, PO1 Ortigesa,
6-month suspension. When the others, si Chief Inspector Canillas, Senior Inspector Candilusas, Spioto Dusel, Spiowan Cadilo, Spioto Daculan, Spioto Serrano, i-dismiss yung kaso nila for lack of substantial evidence. Dahil ito yung mga taga-maritime na sinama doon pero sa labas lang. So, dismiss. Apo. So, ito yung ating mga penalty sa kanila. But, nag-file sila ng motion for reconsideration. So, hindi pa na-implement itong one-rank demotion at saka itong suspension nila dahil nag-file sila ng motion for reconsideration. And this will be acted upon by the PNP. I-resolve na yung motion for reconsideration nila bago sila ma-finalize kung ano yung penalty talaga nila, ma-serve the penalty nila. But while pending yung kanilang motion for reconsideration, they were restored to full duty status, so pwede silang mabalik sa trabaho. So, ang rason naman natin ngayon dito, since full duty status sila, kaya naman yung pinapasulto sa kanila ng gobyerno kung hindi sila magtrabaho, so magtrabaho sila. So, yung director na sa ITG, bakante yung Region 12, doon nilagay si Marcos. At yung iba pa, hindi ko alam kung saan nila pinag-distribute. Basta alam ko si Marcos na binalik ng sa ITG sa Region 8. Sa Region 12, siya nilagay. Apo. Sir, dalawang anggulo, kumbaga, yung nagtutunggalian dito. Yung isa, sinasabi po nila na ito'y pagpapakita na baka magkaroon nga po ng culture of impunity na tinatawag. Yung isa naman, yung epekto nung pagkakapatay, nung naging operasyon nila Superintendent Marcos sa pagkamatay ni Alvera Mayor Espinosa sa kalakalan ng droga sa Leyte. So, ano ho ba ang pananaw niyo muna doon sa issue ng impunity at ano po ang sitwasyon ngayon sa Alvera pagkatapos po na naging operasyon nila Superintendent Marcos? Impunity, kahit na naman, kahit ulitin nila, gumawa pa sila ng kung anong kaso, dadaan at dadaan pa rin yan sa proseso. Kahit sino ko mang pulis dyan na gumawa ng offense, itatry yan, itatry. So, kung pagbigyan natin ng due process yung mga kriminal na sangkot sa krimen, the same din itong pulis na inakusahan. Meron din siya due process. So, dumaan man ito sa tamang proseso, sa due process. So, I don't think magkakaroon ng culture of impunity. Yung pagkakulong pa lang nila mismo, meron na silang resource na doon. At ewan ko kung meron pang meron impunity na makikita natin dito. Apo, pero yung hubang pangyari na pagkamatay ni Espinosa, ni Mayor Espinosa sa Alvera, paano ho? Yung kalakalan ho ng droga, kumusta na ho doon? Kumina na dahil nga, patay na yung doon, yung mayor na involved at saka yung anak niya na si Kerwin, nakakulong na. Pero meron pa rin namamonitor natin doon, pero hindi na kasing lakas kagaya noon na mayagpag talaga sila naghari-harihan doon. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon, sir. Si PNP Chief Ronald De La Rosa ng Philippine National Police. Salamat po, sir. Salamat, Gigi. Salamat.